Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa namang episode ng ating segment na ito, ATD. Ano ang totoo dito? O mga kabunyog, dahil sa paglaganap ng fake news, laging maraming nagme-message sa akin, Attorney, anong totoo dito? Ha? Pakipaliwanag naman ito, Attorney. Kaya gumawa na lang ako ng segment kong ito, ATD, ano ang totoo dito? Kaya lagi nyo na lang po itong subaybayan dito po sa Veritas YouTube channel ko. Kung hindi po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo. Meron din po tayong Veritas Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. Ayan, mga kabunyog. Ha? Itong si Ruben Padilla, ha? Nagpa-interview kanina, haharangin daw nila. Haharangin daw nila, posible daw na harangin nila ng mga minorya sa Senado ang impeachment ni Sara pagdating sa Senado. Ay, itong si Ruben Padilla. Ha? Ang paliwanag niya, ay kasi sila daw sa minorya, ang trabaho daw talaga nila, harangin ang anuman na panukala o sa Senado. Yan daw ang papel nila. Sa isang demokrasya daw, talagang sila sila minorya, ano nila, haharangin nila ang anumang mga panukala galing sa mayorya. Hmm? Yan yung mga kabunyog, mga kabayan, yan yung sinabi ni Ruben Padilla. Sa totoo lang, dispalinghado yung kanyang mga sinabi na yan. Unang-una, ang impeachment ay hindi panukala ng mayorya. Hindi naman ito usapin ng minorya at mayorya sa Senado. Mali. Ah, Hindi hindi ito ordinaryong batas. Hindi ito proseso ng legislation na may minorya, may mayorya. Ah, Itong si Ruben Padilla, ang alam niya yata na papel ng Senado, paggawa lang ng batas. Ah, hindi niya nakikita na yung pagiging impeachment court ng Senado, ibang tungkulin yan ng Senado. Hindi na yan lawmaking, hindi na yan legislative na na function. Ang impeachment ay hindi legislative function. Hindi yan paggawa ng batas. Kaya hindi tinitingnan diyan yung minorya mayorya. Ah, ewan ko dito. Ah, Ano yan mga kabunyog, mga kababayan? Ang impeachment, ito ay isang proseso kung saan yung impeachment na pinasa ng Kamara, kasi ang mag-i-initiate ng impeachment ay ang Kamara. Kapag nakalusot ang impeachment sa Kamara, ito ay lilitisin sa Senado. So ang Senado ay magiging impeachment court. Ibig sabihin, hindi na dito tinitingnan kung minority ka o majority sa Senado. Hindi ito usapin ng minorya at mayorya. Ang impeachment ay hindi usapin ng minorya o mayorya. Kinukonvene mo ang buong Senado bilang impeachment court. At yung mga senador ay magiging senator judges. Hindi diyan tinitingnan kung pro or anti ka sa impeachment. Hindi dapat yun. Kasi magiging judges kayo eh. Magiging huwis kayo. Dapat nga hindi ka nagsasalita tungkol sa impeachment na kung kontra ka dito o pabor. Hindi. Kasi magiging judge kayo. Kumbaga, magiging mga judges kayo ng impeachment. At hindi diyan tinitingnan kung minorya o mayorya ka. Wala. Ang buong Senado diyan ay tinitingnan bilang korte, collegial court, kasi 24 sila. Parang jury. Parang jury. Ngayon, dahil kayo ang magiging mga senator judges, hindi dito tinitingnan o kayo minorya, ito mayorya, hindi. Impeachment court lahat. Kayo ay senator judges lahat. Kaya ewan ko, ano bang dito ni Ruben Padilla? Bakit? Ang nag-propose ba ng impeachment ni Sara ay yung mayorya? Sila ba yung nagsusulong ng impeachment ni Sara, yung mayorya? Ang nagsulong ng impeachment ni Sara ay ang Kamara. Sila ang nag-initiate niyan. Kaya pagdating sa Senado, Senado yun na yung magiging judges. Hindi na dito, hindi na yan, proposal ba yan ng mayorya? Hindi yan proposal ng mayorya.
Ewan ko dito sa anong ito, itong itong si Robin Padilla. Dispalingado yung gano'ng pagtingin sa impeachment. Parang ano, okey may impeachment nakarating sa Senado. O ngayon ikaw dahil na mas nasa minorya ka, kokontrahin mo ang impeachment. Bakit? Ang impeachment ba ay prinopose ng majority ng Senado? Sila ba ang nag-propose niyan? Hindi naman sila eh. Ang nag-propose niyan, ang nagsulong niyan ay ang Kamara. Dinala sa Senado, parang final sa Senado, yung articles of impeachment. Ang Senado ngayon magkukonvene bilang impeachment court. Sila, yung 24, senator judges sila. Ang Senate President lang ang magiging presiding. Pero lahat sila judges. Hindi na yan tinitingnan kung minorya o mayorya ka. ah, ano yan eh? Ewan ko. Parang kasi haharangin daw. Sabi kasi ni Rubin, usahan nyo na kami baka harangin namin yung impeachment pagdating sa Senado. Kasi yan ang trabaho namin sa minorya eh. Alam nyo naman kami sa minorya, ano kami, haharangin namin kung ano man yung panukala ng mayorya. Kasi ano kami, minorya kami. Yan yung demokrasya. Gawain talaga namin yan. Oh, hindi yan legislation. Hindi yan proseso ng paggawa ng batas. Ang proseso na yan ay dumaan muna sa Kamara hanggang sa makita na may probable cause, tapos dadalhin sa plenaryo para makakuha ng endorsement ng one-third. Pag nakakuha ng boto ng one-third, impeach na ngayon ang si Sara Duterte. Dadalhin na ngayon sa Senado ang articles of impeachment. Ang Senado ngayon magiging ng korte. Magkukonvene na ngayon ang Senado as an impeachment court. Yung 24 na senador magiging ng senator judges. So, hindi galing sa mayorya ng Senado ang pag-impeach kay Sara. Galing sa Kamara. Tinanggap ng buong Senado. Walang magagawa ang Senado diyan kundi tanggapin yan. Kasi constitutional duty yan ng Senado na kapag may dumating na impeachment galing sa Kamara, tatanggapin yan ng Senado at kaagad-agad magkukonvene as impeachment court. Hindi yan isang bagay na paglalabanan ng minorya at mayorya. Kailangan talaga malikturahan muna itong mga tulad nito ni Robin Padilla. Ano yan? Nakakalungkot na ganyan ang mga senador natin, mga kabunyog mga kababayan. Anong klase bang Senado ito? Ang yabang pa niya, talagang pinagmamalaki niya. Sabi niya, posibleng harangin namin yan. Pag-uusapan namin yan sa minorya kasi papel namin yan sa minorya Ganyan naman ang papel namin sa minorya. Sa isang demokrasya, ang papel namin ay laging kontrahin ang mayorya. Ay, yan mga kabunyog. Ganyan. Yan ang number one na elect na senador ng 20, ano bang taon yan? Anong taon ba si Robin Padilla? 2022? Oh, yan ang number one na senador ng 2022. Robin Hood Padilla. Mga kabunyog, maraming nagtatanong sa akin, Attorney, ano bang totoo dito? Pinapakomentaryo daw, pinapakomento daw si Senate President Soto ng Korte Suprema. Anong ibig sabihin niyan? Mali yung ginawa ni Senate President Soto. Tungkol saan yan? Yan, pag-usapan natin kung anong totoo diyan. Okay, ano ba yung kaso na yan? Naalala nyo noong impeachment ni Sara, yung unang impeachment. Nung nagdesisyon ang Senado, ang Korte Suprema, nagdesisyon na i-deny yung motion for reconsideration. Talagang final na yung impeachment talaga ni Sara ay binasura na ng Korte Suprema. Nag-comment si Senate President Soto. Sabi ni Senate President Soto, malungkot yung naging desisyon na yan. Parang judicial overreach na yan . Bakit? Kasi ang impeachment, exclusive na power ng Congress yan . Ang House of Representatives, yan ang may power na mag-initiate ng impeachment. Sa Senado naman, yan ang may power na maging mag-conduct ng trial bilang impeachment court. So nasa Congress yan.
So, ang ginawa ng Korte Suprema ngayon, judicial overreach kasi nakialam na siya sa impeachment eh. Nakakalungkot sabi niya, sabi ni Senate President Soto. Ay ngayon, ah, ang ginawa ng mga pro Duterte na mga lawyer, si Topacio, ayun, si Attorney Luna, yung mga usual, alam nyo na yun. Ha? O ang ginawa nila, kunwari pinagtatanggol nila ang Korte Suprema, sabi nila, ha? Mali ang ginawa ni Soto bilang Senate President. Yan ay paglaban sa sa Korte Suprema. Yan ay hindi pagrespeto sa Korte Suprema. Dapat siyang isight sa for indirect contempt. O yun. So ang nag-file ng kaso sa Korte Suprema ay itong sila Topacio, sila Attorney Luna, yung mga abogado ng Duterte. Yun, the usual. The usual. So nagkaso sila sa Korte Suprema. Gusto nila hilingin sa Korte Suprema na i-cite for indirect contempt si Soto. O, yun. Yan lang naman yan mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, ang ginawa ngayon ng Korte Suprema, inaksyonan yung, kumbaga, syempre, SOP naman yun, parang standard. Standard. Anong gagawin ng Korte Suprema? May final na kaso sila sa Topacio, sila Luna, yung mga abogado. Syempre, mga abogado yan nag-file na yan, pinagbigyan ng Korte Suprema. O sige, hindi pa naman nagdidesisyon ng Korte Suprema. Ang sabi pa lang ng Korte Suprema, inorderan si Senate President Soto, please comment o mag-comment ito, bakit hindi siya dapat i-cite in contempt, katulad ng hinihiling nitong mga petitioners. So ililinaw ko lang hindi Korte Suprema ang motu proprio nagdesisyon na pakomentaryuhin si ganito. Mayroong mga tao, sila Topacio yan, saka sila Luna, na nag-file ng petition na i-cite for indirect contempt si Soto. Hindi motu proprio Korte Suprema. Hindi. Pwede naman kasing motu proprio na Korte Suprema on its own, sila na mismo, kahit walang mag-file. Ito hindi ito motu proprio. May nag-file na mga abogado, sila Luna at Topacio. At ang ginawa ngayon ng Korte Suprema, inaksyonan yung petition nila Topacio na pinapa-comment ngayon si Soto. So actually, yung pagpapa-comment kay Soto, standard yon, due process. Siyempre, pinapa-comment si Soto ngayon, si Senate President Soto. Please comment, bakit hindi ka dapat i-cite for indirect contempt, katulad ng hinihiling nitong mga petitioners. Please, please give your reasons. Show cause, 'di ba? Magpakita ka ng mga dahilan, depensa mo, bakit hindi ka dapat i-cite for indirect contempt, katulad ng hinihiling nitong nila Topacio. So yun lang naman yun. Anyway, sasagutin naman yan ni Senate President Soto ng kanyang abogado. Ipapaliwanag lang naman na freedom of expression yun ni Senate President Soto. Ano naman ang mali doon na nag-ano ka? Sinunod nyo naman ang desisyon ng Senado eh. Naging defiant ba kayo? Hindi. Nag-ano ka lang. Nag-comment ka lang. Mali na ba yun? Mali na ba yung magbigay ka ng comment mo? Ano naman yun eh? Freedom of expression. Ang mahirap kung nangangampanya ka na wag sundin yung Senado, yung Korte Suprema. Wala namang ganyan na ginawa si Senate President Soto. Nag-express lang siya ng kanyang disappointment. Sabi niya, dismayado kami sa ito, desisyon. Pero di ba naman uli naman sinabi niya rin, pero desisyon niya ng Korte Suprema, wala tayong magagawa. Ganun naman yun. Kaya sa tingin ko, hindi naman yan. Ano lang yun? Standard. Syempre, may final na petition sila Attorney Luna, Attorney Topacio, pinapa-comment ngayon ng Korte Suprema si Soto. Parang katulad din yan kay PBBM, kay Pangulong Marcos. May petition sila, sino ba yung mga nag-file ng petition sa Korte Suprema na naman? May final sa Korte Suprema na petition na dapat daw ilabas ni Pangulong Marcos yung medical records niya. Yun yung di ba? Mayroong ganon. Ngayon, anong ginawa ng Korte Suprema? Ay di ba pinapa-comment si President Marcos, si Pangulong Marcos?
ah, ah, mag-comment si Pangulong Marcos tungkol do'n sa petisyon na 'yon na nilabas niya yung kanyang medical records. So, SOP 'yun, SOP. Siyempre due process, pinapa-comment. Ganyan din yung kay Senate President Soto na 'yan. Pinapa-comment lang naman si Soto, si Senate President Soto. Bakit hindi ka dapat i-cite ng indirect contempt? Sa ano mo, oh, 'yun, ano 'yun, kayang-kaya 'yun. Ah, ano lang naman 'yan, magpapaliwanag lang na wala namang hindi naman niya hindi naman siya naging defiant sa desisyon ng Korte Suprema. Nag-express lang siya ng kanyang opinion. Oh, expression, freedom of expression 'yun. Oh, anyway, oh, ito mga kabunyog, mga kababayan, ha, nang-intriga na naman itong si Imee Marcos. Ito talagang kapatid na ito ng pangulo, ha? Wala nang ginawa ito kundi mang-intriga, eh. Ah, alam niyo kung ano na naman ang intriga niya ngayon? Ang intriga niya na naman, ano daw, sabi niya, mayroon daw silang nababalitaan, tinatakot daw yung mga kongresista, pati nga daw mga senador, na yung mga kongresista kung hindi daw boboto sa impeachment ay kakasuhan. Oh, kakasuhan. Ah, ang code daw doon, OMB. OMB. Ang ibig sabihin ng OMB, Ombudsman. Parang gagamitin ang Ombudsman para kasuhan yung mga kongresista na hindi boboto sa impeachment. Kaya para hindi ka makasuhan, bumoto ka sa impeachment. Yan naman yung intriga na naman ni Amy Marcos. Kahit nga daw sa Senado, tinatakot din daw ang mga senador. Yung mga may kaso daw na senador, tutuluyan daw kung hindi iko-convict si Sara. Ay alam mo itong si Amy Marcos, pasalamat itong mga senador na ito, may ano sila, may immunity sila. Hindi sila pwedeng kasuhan ng cyber libel. Hindi pwedeng kasuhan ng libel. Kasi ano yan eh, pag senador ka, katulad din ng mga congressmen, kapag nagsasalita kayo ng mga ano nyo, mga opinion nyo o anuman gustong sabihin nyo, ano kayo eh, may parliamentary immunity. Ang ibig sabihin ng parliamentary immunity, may immunity sila from prosecution ng mga cyber libel. Kumbaga, buwelo silang magsalita. Kahit wala silang mga proof, ebidensya, pwede. Ganyan ang parliamentary immunity nila eh. Alam nyo, itong mga DDS ngayon, itong mga pro-Duterte, katulad din ni Pulong, kung ano-anong akusasyon, ginagamit na daw ang budget, ginagapang na daw ni Sandro Marcos, tinatakot ang mga kongresista na pag hindi bumoto sa impeachment, hindi ri-release ng mga projects. Kay Pulong naman 'yan. Ito naman si Amy Marcos, iba naman. Kakasuhan daw ang mga kongresista pag hindi sumuporta sa impeachment ni Sara. Ang problema sa kanila, wala naman silang pinapakitang pruweba. Wala naman silang pinapakitang resibo. Mayroon ba silang resibo or pruweba or ebidensya na totoo nga ang kanilang mga sinasabi? Tapos ngayon, kung nakalusot na naman yan sa Kamara, sasabihin na naman nila, natakot kasi ang mga kongresista kasi tinakot sila. Sabi yan ni Amy Marcos. Si Pulong naman, nabayaran kasi yan. Nabayaran yan. Binigyan niya ng mali-malitang pera. Tapos ang iba naman, ano kasi yan? Pag hindi sila bumoto, hindi i-release yung mga projects nila. Kung ano-ano na lang ng mga intriga ang mga sinasabi ng mga ito, ang problema sa kanila, wala naman silang pinipresent na ebidensya. Ano yan eh, naano kasi sila na napakalawak ng suporta laban sa impeachment ni Sara Duterte. Hindi, napakalawak ng suporta para sa impeachment pala. Tingnan niyo naman doon sa sa Justice Committee pa lang 55 out of 55. Ibig mong sabihin binayaran yung 55 na yon. Ibig mong sabihin natakot yung 55 na yon. Sa mga hearing ng Justice Committee, wala man lang tayong nakikitang takot eh. Ano sila, napaka-free nila na maglabas ng kanilang mga ideya. Wala tayong nasasalamin doon, wala tayong nakikita doon na parang natatakot
Wala, ah. Oh, 'di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Kaya ewan ko saan nanggagaling itong pinagsasabi na ito ni Ivy, nang-iintriga na naman. Kapatid ng pangulo tapos nang-iintriga ng ganyan. Kakalungkot naman itong, 'di ba? Ay, matindi 'tong si Ivy Marcos na ito, ah. Okey, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat.